Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi, chatters! Hello, chatters. Welcome back. Welcome back And after hello to our new the chatters, if meron. Oo nga. Nakita ko ang dami-dami na. Wow. Last week nag-check ako ng ng mga videos natin. May mga umabot din pala ng mga 1,000 ang view, no? Sabi ko, Oo. Oo, meron nakakabilib. yan. Mm-mm. Nakaka-ano lang. Nakaka-encourage. Nakaka-encourage. Nakaka-inspire magpatuloy sa podcast. True. Yes. Yes. Okay, so ngayon ay ano na tayo? Episode 10. 11. 11 na. 11 na. 11 to. I think 11. Okay, 11 na. Yung hindi natin alam kung anong na natin, episode natin sa dami nating Sa dami nating skip. pahinga. Pahinga. Tama ako. So, Episode 10. 10. Okay, 10. Sorry. Konti na lang. Matatapos Konti na na ng lang. episode. Oo nga. Mhm. Pero, yung mga last episodes natin, parang masyadong mabibigat. Diba? Last week, ang episode natin ay mga about life naman. But, diba? Ngayon, ang topic natin is about family. Yes, family. Pinaka-favorite nating topic to kasi parang sobrang as a family person. Charot. Napaka-family oriented nating dalawa. Kaya parang, Napaka-family oriented natin oo. dalawa. Kaya to mabigat. Kasi yung question mo, alam mo, itanong mo na yan. Itanong ko yun. Yung question ko dito is, paano kung ang taong nahatulan ng kamatayan ay sarili mong kapamilya? Pareho pa rin ba ang pananaw mo sa death penalty? Naisip ko to kasi dyan sa Philippines, parang maraming nangyayaring di maganda. So parang a lot of Filipinos are asking to bring back the death penalty. 'Di ba? Ang pinaka-recent na case is yung dun sa movie driver na sinaksak lang bigla-bigla nung passenger niya. So parang ang dami-daming mga Pilipinong nagko-comments na ibalik na yung death penalty para matakot daw yung mga tao, ganun. So, yun yung backstory nung question ko. And syempre ako nagtanong, so ikaw muna sasagot. So ulitin Okay. ko lang yung question. Paano kung ang taong nahatulan ng kamatayan ay sarili mong kapamilya? Pareho pa rin ba ang pananaw mo sa death penalty? Hmm. Alam mo, yung tanong mo, parang sobrang kasi hindi ko pa siya na-experience. Kaya parang ang dali sanang sagutin, di ba? Pero kung talagang ilalagay ko yung sarili ko dun sa situation, parang ang hirap mag-decide. Kasi yung tanong mo is parang magiging objective ka dun sa sagot mo. Because ang ang parang mas magiging decision maker is yung emotions mo eh. Kapamilya True. mo yun eh, di ba? So, True. it depends dun sa relationship mo dun sa family member mo na yun. Kung close mo ba yung tao, yung family mo na yun, di ba? Syempre, parang mag-hesitate ka na sabihin na, ano na lang, parusahan na lang siya, life in prison na lang, di ba? Or, kung hindi mo naman siya close, yung family member mo na yun, it's easy to say na, go, death penalty, para, 'di ba, para mabawasan naman ng criminal yung Yung sama. mundo. Ganun, 'di ba? So, magiging objective ka talaga nun sa sagot mo. Sa sagot ko, magiging objective ako. Pero, kaya nga tayo parang may tinatawag na prinsipyo eh. 'Di ba? Ano ba yung prinsipyo mo sa buhay? So Yeah. ako, doon na lang ako sa magdedepende na lang ako doon sa prinsipyo ko sa buhay. And ang tanong ay ano ba ang prinsipyo ko sa buhay when it comes to death penalty? Well ako, not looking
dun sa ano ha, sa justice system ng Pilipinas. Wala muna yung justice system ng Pilipinas. Kung meron akong family member na gumawa ng krimen at ang hatol sa kanya ay death penalty, I'm okay with it. Okay ako sa death penalty. Ganon. Pero kasi, parang natatakot ako para sa mga iba dahil dun sa justice system natin sa Pilipinas, nakikita kasi natin na lahat ba talaga kapag same yung crime, equally masasabi ba nating lahat makakaranas ng death penalty or yung mahihirap lang talaga? Doon na naman yung Mm. question eh. Pero Yeah. okay, so first mag-stick muna tayo dun sa if meron akong family member na makahatulan siya, rerespetuhin ko yung hatol na yun. Ganun. Mhm. Kasi pag sinabi yung death penalty, medyo mabigat yung kaso, ibig sabihin, 'di ba? That's true. Oo. So, um, hindi ko masasabi na deserve niya yun eh, ganun. Pero deserve kasi nung taong ginawa niya ng masama na para just to get even. Yung ganun, yung justice ba? Kasi hindi mo naman, True. most of the crimes na nakukumit na magkakaroon ng death penalty is pag may pinatay ka, 'di ba? Usually ganun. Yeah. So yun, hindi mo na kasi maibabalik yung life nung pinatay mo. And kapag ka nabuhay ka pa, meron ka kasing opportunity pa eh, 'di ba? Na Mhm. parang gumanda pa yung buhay mo, ganyan. And ako parang pag dumating sa point na dumating sa point na yon na magbabagong buhay siya and mararamdaman niya ulit yung goodness in life. Parang hindi nakakuha ng justice yung taong pinatay niya. Kinuhanan niya True. ng buhay. So, True. yun talaga yung prinsipyo ko na kung hangga't maaari, yun yung yung highest talaga form of justice is to give death penalty dun sa crime. Whether ka-family ko siya or hindi. Mhm. How about Well, may you? point ka naman. May point ka naman doon. Well, which is true din naman talaga. For me, my point, my principle in death penalty is the same as yours. Mas mas gugustuhin ko magkaroon ng gano'n in order for us to have the order in yung orderliness sa Philippines. Hindi lang naman sa Philippines, but in other countries, 'di ba? Kasi nga pag makikita mo yung ibang country na may death penalty, Mm, maganda ang ano nila, ang crime rate nila is hindi mataas because they are afraid of that, 'di ba? totoo. And if ever man na family member ko yung ma mahatulan ng gano'n, I would still say yes to that because gaya nga nung sabi mo kanina, we should give justice to the person na affected nun, 'di ba? Even Yung though sabihin na victim. nating yung victim, even though sabihin na nating namatay na siya or whatever, the family of that victim should get the justice for their loved one, 'di ba? Mm, And uh I would also say yes to that as long as dadaan sa tamang proseso. mm. Talagang as in tamang proseso na hindi lang basta-bastang okay, death penalty na kaagad. Hindi puwedeng gano'n-gano'n lang. Dapat kailangang gagawa sa trials and everything kasi siyempre kailangan nating malaman kung ano talaga yung totoong nangyari, why humantong dun sa gano'ng pangyayari, 'di ba? So, Mm, if ever, so kung kunyari kapamilya ko ang ano, gano'n, ang pupunta sa gano'n, basta may due process, I would say yes to that. Kasi, yes. naniniwala nga tayo dun sa yung sa I think it's in the Bible yung an eye for an eye, a tooth for a tooth, 'di ba? So kung may pinatay ka, you have to give a life or as well to to be even, just like what you said earlier, 'di ba? Mm, So kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun din talaga dapat ang gagawin sa'yo, 'di ba? Kasi mahirap naman na gaya nga ng sabi mo kanina, mahirap naman na nagsa-suffer yung family nung victim and then you still have the chance to change your life. Although although
sa society natin ngayon, we always give chances, 'di ba? But hindi kasi natin tinitignan yung side of the victim, 'di ba? Parang it's always giving chances to the criminals without Mm. even thinking kung okay ba dun sa mga victims, 'di ba? Lalo na sa Philippines, kasi sa Philippines, if ever na mayaman for example, mayaman yung nakagawa ng crime, tapos mahirap lang yung nagawan, babayaran lang, tatahimik na yung family. But deep in their hearts, they are still suffering from that situation, di ba? Mm. Kaya I think it's better na maging patas tayo sa lahat, di ba? Whether mayaman ka, mahirap ka, pag may nagawa kang crime na talagang deserve ang death penalty, then go for it. Di ba? Totoo. Deserve natin lahat ng peace of mind as well. Kasi hindi lang naman natin ilalagay yung death penalty just to ang tawag dito, parusahan yung victim eh. Yun din naman kasi parang panakot natin sa public para hindi na sila gumawa pa ng crime na ganun kalala na crimes, 'di ba? Kasi Mm. sobrang lala na talaga, as in. Actually dito rin sa Thailand may mga ganun din na cases, but I think I think wala kasi sila yung dito eh, yung death penalty dito sa Thailand. Kaya Mm. parang kulong-kulong lang din ganun. Recently nga merong crime na nangyari dito. Ano siya, na-share ko lang, sorry. Sige, May go. ano siya, Russian siblings sila. Uh-huh. Tapos kinidnap at kinarnap yung motorcycle nila. Tapos pinatay sila. And then yung Mm. pumatay sa kanila, parang recently lang kalalabas kasi may pinatay siyang family of 3 din. 'Di ba? So parang kung iisipin mo na kung ganun yung cycle na mangyayari sa society natin, it won't progress, 'di ba? Parang walang mangyayari sa atin. So kailangan nating maging firm dun sa principle natin na pag sinabi nating we are we are we are Pro. pro 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 death penalty, then we should be pro death penalty whether it's our family member or not, 'di ba? So Mm. yun. Alam mo, hindi ko ginamit yung sinabi mo na an eye for an eye, a tooth for a tooth, yung gano'n. Tama ba yun? Hindi ko siya Yeah. ginamit kasi complicated. Hindi, charot. Hindi ko siya ginamit kasi alam mo, ang interpretation though naniniwala ako doon na dapat gano'n eh, dito sa earth, gano'n, dito sa mundo. Pero kasi ang interpretation ng ibang Christian, doon sa mga naririnig-rinig ko, yung ibig sabihin daw nun is kung ano yung kinuha mo dito sa mundong ito, ikukunin Mhm. sa'yo yun, pero hindi ng mga tao dito sa mundo, pero siya na ang Ni God. bahala. Si God na ang Mm. bahala. Parang siya na ang babawi para sa atin. Kaya parang, Mm. um, ang tinuturo naman dun is, huwag tayong maging revengeful, gano'n, 'di ba? Pero ang hirap din naman kasi no'n, 'di ba? Lord, I'm sorry. Okay. Pero naniniwala naman kami sa kakayahan mo. Pero sometimes kasi emotions din natin na kailangan makapag-revenge tayo. Pero hindi ko siya ginamit True. because of that interpretation. Pero meron ako Mhm. ditong quotation na naalala ko lang na nakita ko to dati. And lagi ko siyang nasa isip. Sinearch ko lang ngayon na mercy to the guilty is cruelty to the innocent. 'Di Mhm. ba? Kung 'Di pagbibigyan ba? mo ng pagkakataon yun, ano na lang yung binigay mo dun sa victim, 'di ba? Parang, Wala. hindi talaga. At saka another point na na-discuss mo is yung sa country na walang death penalty compared sa country na merong death penalty, Death 'di ba? penalty. Sa Middle East, ganon. Alam mo, sobrang madisiplina yung mga tao. And at the same time, Mhm. kasi yung disiplina nila, may takot. Na kapag gumawa sila ng masama, mayroon talaga silang kalalagyan. Unlike Mhm. as yung example mo nga na yung pumatay kay movie driver. Alam mo ba Mhm. na yun, meron na mga cases
previous Before. cases before, and hindi sila nakukulong ng matagal. Nakukulong sila pero alam nila na they'll get away with it. Matatapos din yung pagkakakulong nila, makakalabas din sila. Kaya gagawa na lang ulit sila. Tapos kulong na lang ulit, Mm. lalabas na lang ulit. And then ganun yung ganun na yung cycle nila ng buhay nila. Mm. Kaya nakakatakot yung sometimes parang um ang hirap ng idepende yung safety mo dun sa batas. Kasi True. sabi nga ng SB19, talaga naipasok ko pa yung SB19. Congratulations sa inyo. I'm so proud of you. Yung bago nilang kanta, yung Lawless. Ganon. Kasi pag Aha. i-interpret mo yung kanta nila na yun, parang sa Pilipinas, na parang, ayan, may batas. Pero para Mm. kanino ba yung batas na to? 'Di ba? Para do sa sa mga mahihirap lang, para yung mga mayayaman, or dun lang sa mga sinasabi nila. Ano kasing tawag dun kapag na-viral yung kaso? 'Di ba kapag na-viral yung kaso, talagang dun lang nagkakaroon ng justice. Pero yung mga katulad Justice. ng mga ganun na simpleng mamamayan lang yung mga nagnanakawan. Wala Mm. eh, hindi masyadong nagwo-work yung law. Justice. Oo. Mm. Yung law and justice, ganyan. So, talagang nakaka-stress. Ayan. So, yun nga. So, going back to the question, talagang, yun, I agree na kailangan natin maging firm dun sa principle. At talaga ang lapit ko na. Hindi ko rin alam kung bakit wala. Nagulat nga rin ako. Yung seryoso yung usapan, tapos bigla kang lumalapit masyadong. Talagang may pinopoint siya. Anyway, ayun, maging firm lang tayo na yung kung ano yung batas. Parang, sabi nga nila, no one is above the law. Yeah, that's Mayaman, mahirap, kapamilya mo, o hindi, kailangan. mm. Kapag may pagbabayaran, magbayad. Ganun. Wait lang si, may tumatawag sa akin. Sure, go na go. Kanina may sinabi ka about dun sa Middle East na ang tawag dito, Mhm. may death penalty sa Middle East. So parang ano sila, disiplinado. Actually, totoo naman. Pag nasa bansa nila sila, disiplinado sila. But if they are in the country that na hindi nag-exist ang death penalty, or yung talagang malalakas na penalties against criminals, parang hindi din sila ano, no. Napansin Mm-mm. ko lang na hindi din sila ganun ka disiplinado, Mm-mm. Parang 'di ba? nakawala sila sa hawla. Parang gano'n, di ba? Parang yun lang. Kapag Oo. strict yung parents mo, kapag once na lumabas ka ng bahay nyo, yun na Mm. talagang naging all out ka na. Oo, the Nagiging same. one. Yeah, the same. Not all, But at least, syempre, pero most of them, 'di ba? yeah, most of them. Most of But them. I mean, at least if may ganun man sa Philippines na magkakaroon ng death penalty sa Philippines, at least alam natin na magiging safe ang mga mga tao, 'di ba? Ang public, 'di ba? Kasi yun naman ang pinaka-importante, yung safety of everyone within the country, 'di ba? So, if ever man na i-implement yun sa Philippines, kahit na sabihin natin hindi natin kapamilya or hindi natin kababayan ang gagawa, meron at merong parusang makukuha sa kanya. Kasi kung maalala mo before, merong mga navies na pumapatay ng mga girlfriends nila, or yung mga nakukuha nila sa bar na babae, 'di ba? Pero walang nangyayari sa kanila, nakukulong lang sila, tapos after few years makakalaya na naman sila.
Kasi ganun lang yung meron sa atin sa Philippines. But if Mm-mm. we do have the death penalty, then probably ngayon siguro patay na sila. Di ba? Then yung sinasabi mo kanina about dun sa eye for an eye, naniniwala din naman ako sa ganun na we have to parang ipasa Diyos na natin yung mga nangyayari. But gaya nga nung sabi natin kanina na alam natin ang Diyos ay maawain, 'di ba? Mapagbigay kumbaga. Pero paano yung pakiramdam nung victim, na yung family ng victims, 'di ba? Gaya nga ng sabi ko kanina. Kailangan nating ibigay sa kanila yung nararapat na justice for them. 'Di ba? Dito sa Earth. Dito 'Di ba? sa amin, 'di ba? Mm. Kasi siguro Tas iba pa iba na naman lang din ulit yung dun, para oo, doble. iba na lang. Parang gano'n. So, sa tingin mo yung probability na ma-approve yung death penalty sa Philippines? Tingin ko mahirap kasi maraming mga senators na against that dun din, eh, 'di ba? So, kaya siyempre yung ganyan kailangan pang dumaan sa maraming proseso and everything. Kailangan talaga ma-justify why we should bring it back because we used to have that before. It's just that tinanggal na naman kasi nga kailangang makatao ang mga laws, 'di ba? And And ano then kasi, yung religion din kasi ng buong bansa, like, yeah, most of us Christian. are Catholics, Christian, ganun. Parang ang Yeah. hirap, kailangan din i-consider yun. Ganun. So, Yeah, parang, ano, no, mm, parang ang layo pa, hindi pa ulit mangyayari. hindi pa. Kahit na ganito yung situation na ang Mm. daming nangyayaring Yeah. patayan, ganun, sorry, trigger warning. Ayun, parang malayo pa din. Lalo na ngayon, Yes. hindi nila yun priority. True. Hindi yun yung priority nila, eh. Marami pa silang mga kailangang ayusin. Gaya nung pagtanggal ng anong tawag dito? Tinga, ganun. Tinga Vice President, impeachment, ng Vice ganyan. President impeachment, Ang dami nga saka nilang yung pending eh. 'Di ba yung dami. impeachment? Ano pa yun? Um, yung Yung maleta, flood flood control, yan. control. Yung Pogo nga, wala na tayong update eh. Oh, wala tayong update. Wala na Napakulong lang update, yung wala na. isa. After that, Mm-mm. tapos na. Yeah. Well, what do we expect? Ganun naman na talaga dun sa Philippines. It's just that we really have to appoint someone who will be firm about everything. Then. I think we need to put ourselves in the politics. Tayo na Charot. lang. Hindi. So, yung purpose lang naman dito is to, para lang yung masabi natin kung ano ba yung prinsipyo natin when it comes to Yeah. death penalty. Yun lang naman share lang naman natin. Baka lang maengganyo din sila. Oo, kayo Maengganyo ba? din Oo sila. nga, sila din, 'di ba? Ano bang say nyo dito? 'Di ba? Ano ba ang Totoo. prinsipyo nyo dito? Talaga bang magiging ano ba kayo? Depende, 'di ba? Depende kung Mm. kapamilya ko, depende kung anak ko or nanay ko 'yan, 'di ba? So yon, it's for you to answer it in the comment section, guys. It's Do for your you to work, find out. guys. Do your It's for you work. to find out. It's for you to find out. It's for you to find. Okay. So, anything else you want to add, C? That's it for the death penalty. We don't want to talk about that much. Baka may matrigger tayong minsan. Oo nga eh. Siguro, ang sarap pag-usapan kapag ayan na, napag-uusapan na siya. Parang meron ng steps, malapit na tayo. Gan. Pero, wish na lang natin na bumalik. Just for the sake of our Mm. safety and, Safety and um, order. oo, and justice. Okay, Yes. so are you ready to move on to the next question for tonight? Yeah. I'd move on. I'd move Okay. on. Okay, this is also related sa family, okay? And hindi siya recent na issue, pero naging issue din siya within this year. So, pasok pa siya. Pwede pa siyang pag-usapan. Okay, this is about the Dennis Padilla and Claudia Barreto issue. Yung nagpalit ng apelyido si Claudia. Hindi yung apelyido niya na ano ha,
Kasi nag-married na siya, 'di ba? Pero yung Mm. aalisin niya yung apelyido ni Dennis Padilla sa name Dennis niya. Padilla. Okay, so si Dennis Padilla tatay niya. Just for your information. So my question is, paano ba kapag nasaktan ng magulang sa desisyon ng anak? Kasi dito, nung nalaman ni Dennis Padilla na nagpapalit ng family name, itong si Claudia, na-hurt siya. And as usual, nag-post siya at nagpa-victim sa online. So, paano ba kapag nasaktan ng magulang sa desisyon ng anak? Actually, lagi namang masasaktan lagi, hindi naman lagi, but most of the time, parents will always be hurt with the decisions of their children because their decisions will always be different from their decisions, di ba? And yung kumbaga, yung way of living nowadays is different from how we used to live before. Parang ganon. So parang, for me, paano ba? I think they need to accept the fact that their children will always have a different decisions for their life, diba? And knowing the story behind Dennis Padilla and and his children, kailangan niyang i-accept yun eh. Kasi ano siya eh, parang naging, ano na tawag doon, yung sinasabi mo, yung Absent. absent parent, diba? Naging absent parent siya eh. And decision ng mga anak niya na tanggalin yun because they don't honor him or yeah, they don't honor him as their father anymore. Diba? Kasi nga, ang tagal nung nawala, parang wala ka namang ginawa for the family. Why would you still want us to use your family name, diba? So parang mahirap bang isipin na ganun yung magiging desisyon ng anak mo, but you have to think about what made them decide on that decision, di ba? Mhm. Na ik, na ikaw ba yung main reason kung bakit ganun yung decision ng anak mo, or may nag-trigger ba dun sa mga anak mo to do that against you? 'Di ba pag inisip niyang mabuti, malalaman niya na matatanggap niya sa sarili niya na they are old enough to decide for their own. Na hindi na para kilalanin pa siyang ama nila just because he is in the birth certificate, 'di ba? Mm. Hindi 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 lang naman kasi hindi lang naman kasi yun yung ano eh, yung batayan ng pagiging magulang na nasa birth certificate mo ko, ama mo ko. You have to be present all the time for your children. Whether Mhm. it's physically, emotionally, financially, you always have to be there, 'di ba? Eh Mm. kung lahat ng aspects in life you were not there during their struggles, during their happiness, why would you consider yourself as a parent, 'di ba? Mm. Parang na-trigger tuloy ako mag-breathing. Hindi kasi Iinis. nakakainis lang kasi yung gano'n, eh, yung parang initsapuwera mo yung family mo for how many years, and then nung nag-decide na sila na tanggalin ka nila as their father, or tanggalin na I-acknowledge nila, ka as a father. i-acknowledge ka as their father, bigla kang magpapa-play victim about that, which is kailangan mo din namang, alam din naman ng public what happened to your family, 'di ba? Na Mm. okay, hindi naging parang for the public, they don't mind at all. Ikaw lang yung gumagawa ng issue na hindi puwede. Mas, nasasaktan ako sa ginawa ng mga anak ko na ganito, ganyan. It doesn't matter. Your feelings is not valid because during their struggles, you were not there, 'di Yeah, ba? nasaan ka ba, 'di ba? Yeah. So so for me, at the end of the day, he needs to accept that decision of his children or child. I should mean because si Claudia lang naman niya yata yung gumawa, Mm. di ba? So, no. And iba-iba naman kasi yung ano eh, iba-iba naman kasi yung pinanghuhugutan ng tao kung bakit sila nagde-decide na gano'n, di ba? Mm. Maybe for Claudia talagang masakit na masakit sa kanya yung nangyari. So it's better to remove that name
hindi na siya i-acknowledge as his father, as her father. So yun, for me, yeah, you have to accept on that Mm, thing. Because it's your fault as well. totoo yan. Ako Ikaw, naman, in general muna, na parang, totoo yung sinabi mo, agree ako dun na, at some point, masasaktan talaga yung magulang natin sa mga desisyon na gagawin natin sa buhay natin kasi magiging out of control na sila sa atin eh. Kung baga, nung bata tayo, kung anong sabihin nila, susundin natin. Pero darating yung point sa buhay natin na meron na rin tayong mga sariling desisyon and sometimes hindi mhm, sila mag-agree doon. Which is valid naman na reason para masaktan sila. Pero syempre, it doesn't mean na, oh, nasaktan sila, I'll do the other way, ganun. Hindi, kasi kailangan ma-feel or dapat alam ng mga parents na kung ano man yung maging desisyon ng mga anak nila, masaktan man sila o hindi, at the end of the day, ang ang haharap ng mga consequences nun ay yung anak pa din, 'di ba? yeah, that's Ako, yun. Yun yung general naman na pananaw ko. Um, Doon naman sa ano, in relation naman doon sa issue ni Dennis at saka ni Claudia. Yung ikaw, parent na Dennis, and yung mga iba pang katulad niya, dapat itanong nyo muna kung ano yung posisyon nyo dun sa buhay ng mga anak ninyo. Tanong nyo kung naging magulang ba talaga kayo, 'di ba? Kasi kung hindi, parang wala ka ng karapatan, yun na lang eh, karapatan. Parang wala kang karapatan para masaktan, 'di ba? Kasi kung sinabi ko kanina na valid yung mga nararamdaman nila as parents, kasi yung mga yun, yung mga parents na yun, parang out of concern, 'di ba? Oy, mali decision mo yung anak ko, mhm, hindi ito. Parang feeling nila magiging okay yung result ng mga desisyon ng anak nila, ganun. Pero din kay Dennis kasi at sa mga katulad pa ng niyang parents na absent parent naman, wala naman talaga sila nung mga times na happy times, sad times ng mga anak nila, ganyan. Tanong niyo muna sa sarili niyo, ano bang posisyon ko sa anak ko? Parent ba mhm. talaga ako? Or sperm donor? Ganun. Alam mo yan? Iiwanin ko ano yung position mo dun sa anak mo. Hello? Can you hear me? Okay. Yeah. Tapos yun, parang um, dun sa decision niya to change the family name, I feel you, Claudia. 'Di ba? Parang, para saan pa? Bakit pa, 'di ba? Parang, ako, respeto ko yung sa nanay ko, gamitin ko apelyido niya kasi yung nanay ko yung deserving eh. Alam mo yun, lahat nung struggles ko talagang binigay niya lahat eh, nagsakripisyo sa lahat. Nagsakripisyo Mhm, siya sa lahat. And yung tatay ko, hindi. So, ano, alisin ko na lang, wala namang kwenta eh, 'di ba? So, paano ba kapag nasaktan ng magulang sa desisyon ng anak? Bilang anak, ako, hindi ko na iisipin eh kung anong mararamdaman ni Dennis. Kung ako si Claudia, hindi ko na rin iisipin eh, 'di ba? Hindi ko na rin itatanong kung okay lang ba. Kasi all my life wala naman siya. So ako dun sa situation na yun, okay lang yung ginawa ni Claudia. Valid naman. We respect that. And I fully understand her because I'm also in the same position. It's just that I don't mhm. have the money to change my family name. So, mag-aasawa na lang, di ba? Para to change the family name. Ganon. Pero, hindi rin naman kasi pa-victim ang papa. Alam naman niya na parang marami din siyang mga pagkukulang, ganyan. Hindi naman siya para magpa-epal katulad ni Dennis Padilla, which is thank you naman at hindi siya ganon. At hindi rin naman kami sana siya showbiz para pag-usapan ito. So, diba? Ganun lang naman yun eh. Parang respetuhan ba na irespeto yung mga magulang mo na during those times na gina-guide ka nila, irespeto mo yung mga pag-guide nila sa'yo, mga advices nila sa'yo, pero dun sa point na may sarili ka ng buhay, kailangan irespeto ng mga magulang yung mga anak nila na they have Mhm. yung mga anak nyo, may sariling buhay yan, di ba? Um, Magiging mature din sila, dun din sila matututo, ganyan. So, both ways ang respect nito. Ngayon, dun sa mga absent parents na katulad ni Dennis, you have to respect yung nararamdaman nung anak mo.
Mhm. 'Di ba? Lalong-lalo na hindi ka naman talaga naging ama sa kanila, 'di ba? And dito naman si Claudia, ikaw kasi in-invite mo pa sa kasal mo. Eh di feel na feel niya tuloy na tatay siya. Tapos ngayon, aalisin mo yung apelyido. So, na-confuse siguro yung tatay mo. Anyway, Na-confuse. yan. So, yun naman, respeto lang in both ways, ganyan. Yun lang, yun lang yung masasabi ko dito. Yun lang, respeto lang in both ways. Totoo din naman yun. Kasi parang kumbaga, parang yung sa situation yun na parang for the past few years or for how many years, hindi mo naman siya binother eh. Parang kumbaga, Mm-mm. hindi mo naman siya, hindi mo na nga siya, hindi mo na nga, hindi mo naman siya pinerwisyo. So at this time, na kaya mo na magdesisyon para sa sarili mo, I guess it's better to cut the connection, no? Para tuloy-tuloy na lang tayo na ng ganito ang situation. At least the respect was still there. It's just that I don't want to carry your surname na parang kumbaga, di ba? Yun lang. Actually, hindi lang naman yun yung ano eh, yung parang yung yung way para i-cut yung connection between the two of you. Parang may mga iba gaya ng situation niyo, hindi niyo na lang ina-acknowledge yung father niyo or yung papa niyo when it comes to celebrations or everything, 'di ba? Mm-mm. Na mas pina-prioritize niyo si tita, Mm-mm. your mom na i-celebrate siya as your father and your mother, di ba? Mm-mm. Parang, kumbaga, you always give all the love to your mom instead of giving love to your father. You give respect to your father, but you don't give the love to that person. Kasi mas deserve nung isa eh. Di ba? Mas deserve nung isa yung love na kailangang ibigay mo dun sa father mo. Hindi naman necessarily na na i-acknowledge mo siya all the time because during the times nga na naghihirap kayo, wala siya. As in, wala siya dun sa inyo. Mm-mm. Alam mo yung pinaka the best na nagawa na lang sana ni Dennis or yung mga iba pang kagaya niya is nung gumawa ng action yung anak niya, yung the best things na nagawa na lang niya sana is to stay silent and mahiya sa sarili. Like, shucks, hindi ko nagampanan yung pagiging tatay ko. Sana yun na Hmm. lang yung ginawa niya, 'di ba? Parang mas maaawa ka na lang sa kanya kasi or hindi ka maaawa pero mas wala kang hatred na mararamdaman sa kanya, 'di ba? Unlike sa ginawa niya na parang dito sa situation, siya pa yung victim. Like, hello, obligasyon pa ba ng anak mo na gawin ka nilang tatay o magpakatatay ka? Parang ituturo pa nila sa'yo kung paano. Or sila yung Totoo. or parang kasi ang gusto niya, the other way parang gusto niya na magpakaanak sila. Which is sobrang hirap nun i-demand sa mga anak kasi kasi hindi nila kaya magpakaanak sa isang magulang na hindi naman nagpakamagulang, 'di True. ba? True. Kasi ang magulang, madali lang 'yan. Ay, kasi ang maging anak madali lang 'yan sa mga magulang eh. Gets mo? Pero yung Hmm. maging magulang ka sa mga anak mo, parang mahirap 'yun. Mahirap, Kasi mahirap. oo, Kasi, ano responsibility yun mo eh, eh. life responsibility and life decision mo yun eh, di ba? Mm. Na, na meron ka ng ano eh, meron ka ng family, kumbaga, na nandyan. Then you have to make sure na yung responsibility mo as their parent, nagagampanan mo. Kasi yun din yung magho-hone sa kanila eh. Kung hindi mo naman binibigay yung care, yung love na kailangan as a parent sa mga anak mo, how can they give you back something like that, di ba? Yun nga, Hindi exactly. ka nga nagbigay eh. Wala kang binigay, ano ibibigay nila pabalik sa'yo? Di ba? Mm. So Ayun. yun. So nakakaawa, ang pinaka nakakaawa dito sila Claudia kasi parang sila na ngayong walang tatay growing up, sila pa yung masama. Mm. Kasi ang alam mo nakaka-shock, ang dami, meron pa rin kumakampi kay Dennis. Parang meron pa rin naiinis kila Claudia, kila dun sa mga anak na parang bakit ganyan, parang bastos kayo, parang ganun.
Parang talaga ba? Sila pa yung bastos? Alam mo, minsan parang natitrigger din ako pag ganun. Kasi hindi, yung mga siguro yung mga nagsasabi nun is parang okay sila ng family nila. Like parang ang issue kapag naging bastos ka na anak. Parang hindi sila napunta sa situation na absent nga yung tatay. Wala nga, hindi nga nagpakatatay. Parang ang Totoo. sakit kaya nun sa anak. And para makakita ka ng mga comment na ganun, nakaka-trigger. And parang, kung pwede mo sigawan na, hindi mo kasi na-experience. Kaya tumahimik ka na lang. Parang gusto mo siyang ganunin. Pero wala eh, wala kang magagawa eh. Ganun sila yung Yeah, pag-iisip tsaka yung nila. culture kasi sa Philippines, di ba? Yung culture natin sa Philippines na close family ties, kumbaga. Na okay, we can always forgive the person. Bumabalik na naman tayo dun sa forgiveness na okay, hindi naman actually for me, forgiveness, it's not necessary that you will continue the relationship with the person. Forgiveness is just to make you feel peaceful about the situation, 'di ba? Maybe for Claudia and her siblings, that's the way how they want to be peaceful, 'di ba? Mm. Tanggalin na, wag na nilang i-acknowledge yung tatay nila as their father. Kasi Mm. yun yung magpapaano sa kanila eh, ang tawag dito, magpapagaan ng loob nila, 'di ba? Mm. We have different ways of coping up with our problems in life and doing things on our own, 'di ba? Totoo yan. Kaya yun. Kung kaya ako nagsasalta ako as anak na parang masakit naman din sa kanila yun. Sino ba naman yung parang gustong palitan yung pangalan kasi hindi hindi naging ama yung ama nila, 'di ba? Parang syempre Mm. gumastos din sila tapos sila pa yung ano masama. Ayun lang, sana Pero gusto ko maintindihan lang itanong sa'yo, sila. sa'yo 'to kasi talaga itong question na 'to is lapit sa kuwento mo. Ano yung pinaka-effect nung absent parent sa buhay mo? Absent parent na, yeah, okay. Specifically father. Ang naging epekto sa akin nun is um wala akong ibang pinagkakatiwalaan na magpo-protect sa akin at sa family ko kundi yung sarili ko. Parang kaya ang labas overprotective ako sa mga kapatid ko and sa mama ko. Like kung pwede lahat awayin ko talaga. One effect yon. Kasi parang no, walang magpapaka-lalaki para sa amin, walang magpapaka-hero, walang magpo-protect for us, ganun. And um physically my mother was not there before nung mga Mm, kabataan din namin. Kaya parang true. yung pinaka ano talaga sa akin is to stand for the family. Parang ganun. Mm, Protect. Sobrang OA. OA talaga. Hanggang ngayon pati na-adapt ko yun sa mga pamangkin ko. At tama. nasabihan din ako na, Tita, you're so overprotective. Ganyan sila sa akin. Wala kang magagawa. Parang, ganun Wala talaga. kang Ganun. magagawa, pamamahay ko 'to, sabi mo, char. O, hindi naman ganun. Hindi naman. Pero oo, parang ganun. Ayun, yung parang pwedeng lahat na lang aawayin ko, parang ganun. One yun. Second naman, when it comes to relationship, parang, um, yung, nung nagde-dating, ano ako, dating stage, parang kapag may nakita ako na quality ng papa ko, ayoko na agad sa kanya. Parang, Ah, hindi, nakita mo naman na kapag date ako nung may mga, ano na, yung may mga naging anak na, may mga oo, bisyo, ganun. Kaya parang naging ano ko lang sila, parang date lang. Just for the sake of mm, dating, ganun. Pero hindi ko dating sila nakita as sa future. ano, oo, sa future. Parang endgame ko sila. Parang hindi ko sila nakita na ganun. Basta parang, ay, parang papa ko to, ayoko na. Parang ganun. Ay, parang si Mm. papa, ayoko. Parang ganun ako. Oo, ganun. Kaya pala pinakamatagal mo na is 3 Three months kasi months. nakikita mo sila. Oo. Friend pa natin, di ba? Parang, alam mo yun. Anyway,
Tapos ano ba, yung pangatlo, kasi wala akong, mm, parang sobrang independent. Ganon. Mhm. Parang feeling ko, kaya ko lahat. Kaya ko on my own. Mhm. Ganon. Kaya parang siguro, nag, natagalan ko si Les kasi siya yung naglabas na parang, hindi mo kaya lahat. Parang ganon. Parang, alam mo yun, parang, pwede pala ako ma-baby. Parang, nagkikringe ako. Yes naman. Nag-cringe bigla. Hindi, pero ganon kasi growing up, parang feeling mo, strong independent woman ka. Kasi Mhm. walang gagawa nun para sa'yo kundi ikaw lang. Mhm. Ganun. Actually, yung mga sinabi mong effect sa'yo, more on the positive side because it made you who you are now, di ba? Ah, And, 'di ba? But, uh, yun nga lang, it is much better na naging ganyan ka with the guidance of your parent of your parent, 'di ba? Kasi mm, mas parang mas okay yun, eh, mas okay yun na naging ganito ka dahil tinuro sa'yo ng parents mo to be like this, mm, na hindi ka naging ganyan because you don't have a choice, 'di ba? ganun. Like especially for the first one, 'di ba? For the first reason na for the first effect sa na naging naging overprotective ka of your family because walang proprotekta, walang magpapakalalaki for the family, Mm. 'di ba? Kasi at the age of 12, parang 13 12, naman. Or 14. 13, 14. mga gano'n, 14, wala. Kailangan mo kailangan mong magpakananay, magpakatatay, magpakaate sa mga kapatid mo during that time, eh. Yung Naiyak bigla. yung yung parang yung year na yun, parang yun pa lang yung year mo to discover yourself, eh, 'di ba? Mm. And parang ang nangyari sa'yo is like napilitan kang i-discover yung sarili mo na hindi mo alam kung talagang yun ka ba talaga or hindi, 'di ba? Pero kailangan Mm. mo maging gano'n kasi no choice. Hindi naman natin puwedeng sisihin si tita kasi si tita pumunta Just the siya ng ibang bansa provider. Mm. to provide, 'di ba? Hindi naman Mm. puwedeng pagmamahal lang nasa pamilya natin, kailangan din natin ng pera para Bigas. mabuhay, 'di ba? Kailangan Oh. natin ng bigas para mabuhay, 'di ba? Which is sa'kin lang, naisip ko lang na bakit kaya hindi naman sa pang-aano. Bakit kaya hindi naisip ni tito yun na, nagpo-provide yung ex-wife ko, puwede ko naman sigurong bisitahin yung mga anak ko, protect them whenever they need me, 'di ba? Pero I Na, never heard about him, eh. ay, Parang hindi. narinig ko naman siya sa kuwento mo sa buhay, but Mm. most of the time, I always hear the name of tita, eh, 'di ba? Parang, my mom. It's always my mom, but I Mm. never heard about you being proud of your father na nagawa niya ito for the family, for you, for your sister, 'di ba? It's Mm. always tita. So parang, okay, parang I don't want to, parang I don't want to. I actually, sa friendship natin na 15 years, I never question you about your father, 'di ba? Because Mm. alam kong ano yun, eh, parang sensitive na topic sa atin yun. Because Mm. both of us, even C, kung nandito man si C Mm. before, even C, we have problem with our fathers, 'di ba? Mm. So parang we never talk about our fathers because yun yung trigger spot nating tatlo na, okay, no. This is a no-no topic for Parang us. common denominator. Parang Common ganon. denominator na, 'di ba? So parang, okay, since we are on this topic, parang, tanong na natin, Yeah, 'di ba? Ito na yung chance natin. okay, ako naman, open naman ako. Parang, when people ask me about him, wala naman talaga kasi akong masasabi. Ganon. Wala naman talaga akong makukwento. Ganon. Um, Mhm, for clarity lang, siguro yung mga during the first years of yung breakup nila, mhm, ano naman, ano naman siya, nagre-reach out naman siya.
until parang kami na yung hindi na lang. Parang ganun. Kasi parang ano siya eh, andyan, wala, ganun. So parang we chose na parang wala na lang. Ganun. Parang kami na lang Mm. yung wala na lang, wag na lang. Ganun. Para ganun. Hindi na lang namin sa kanya ipinagkatiwala yung responsibility kasi parang at an early age parang na-realize na namin or yeah, na-accept na namin na parang oh, hindi niya kaya. Wag na lang. Parang ganun. Na-accept na And namin at saka siya. masakit din sa part mo yun na umaasa ka na may magbibigay sa'yo pero at the end of the day, hindi mabibigay. Oo, Di ba? magbibigay and just to be there. Parang ganun. Kaya parang, oo nga, parang umiwas na lang sa sakit. Parang ganun. Yun, Yeah. hindi kasi kami parang dun sa father issue namin, hindi kasi kami dramatic about him because parang una pa lang, parang na-realize na-accept na namin na parang, ay hindi, wag na to. Parang ganun. Wala na isali sa Yeah, pamilya. yeah, yeah. Parang ganun na Yeah. lang siya eh, ganun. Pero, yeah, ganun, yun naman yun yung ano na, at an early age, na-accept na agad. Hindi na hinanap kasi na-provide naman lahat ni mama. Parang ganun in a way. But then, Yeah. yung sinabi mo nga na parang if only I have a choice, ganun. Dun sa independent woman, parang nagustuhan ko naman siya. Parang yung sinabi, yung sa una, na overprotective, ganun. Parang alam mo, yun yung parang feeling ko pinaka-negative nga. Kasi, alam mo, grabe akong mang-judge sa isang tao. Parang grabe kitang vina-vibe agad kita as a tao. Yun Mm. naman yung napansin ko sa sarili ko na parang vina-vibe kita. Parang, mapagkakatiwalaan ko ba to? Hindi. Wag na, ayoko kausapin. Parang ganun, masyadong, grabe walls Judgment. ko. Akala mo Oo. lang friendly ako. Totoo naman na friendly ako, ganyan. Kapag na-vibes kita, kapag, ayan na, may pulis, pinulis na yung mga nagkakaraoke. Tapos, kasi nagkakaraoke. Pero ako, pagka vibe kita, okay naman. Pero kapag hindi, grabe walls ko. Mahirap din Totoo. tebagin. Yun yung parang That's true. alam mo, meron akong nakausap na tao na parang sabi niya sa akin, ano yung parang gusto mo i-change sa sarili mo. Isa yun sa gusto kong i-change sa sarili ko. Kasi parang gusto ko na maging light lang ako lagi sa mga tao. Parang madali akong pakisamahan. Gano'n. Kasi parang growing up, na-realize ko din na parang hindi ako madaling pakisamahan kasi pag ayaw kita, hindi talaga ako mag-please na, please gustuhin mo ko, hindi. Or please gustuhin kita, hindi. Parang, no. Parang pag na-feel ko sa yung vibe mo, hindi. Ayoko na. Parang ganun. Parang natatakot ako. Mm. Kasi nga, yun nga yung way ko of protecting myself din. Pero Though, sabi nga nila, though sometimes nagkakaroon ako ng mga misjudgment, nagkakaroon din ako ng mga friends na parang, um, hindi na, di nakatulong sa akin. Pero most of the time, ganun nga. mm. And pero at least that yung 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 character mo na yun, na ano mo na naisala mo talaga kung sino yung mga pwedeng pumasok sa buhay mo, di ba? At least, sabi nga nila, small circle is better than the big circle na Mm. hindi Akala mo ko, naman mapapakinabang. small circle, big circle. This is mama, this is papa. Okay, pero totoo naman, di ba? Ano parang, Mm. okay, I have the small circle, but I know that this is solid, di ba? Na Ay, hindi itong pa. circle ko na to. Yeah, totoo yan. Pero gusto ko lang i-add yung isa pang negative. Hindi naman about sa sarili ko, pero on how people look at me. Parang Ah, alam mo, yung mga ibang tao pala, kapag alam nilang wala kang father figure, parang they judge you. Ah, kasi wala kang father figure. Parang ganun. Gaganon sila. Tas, wala talaga. Kaya ano-ano. Sisigaan mo na. I'm the father. I'm the mother, father. your Eh, mother, father. hindi, pero ano ha, nakakaano rin yung mga tao na gano'n na parang, wala kang ano, parents growing up. Wala kang ganito, ganyan, ganyan. So, parang what's next na sasabihin mo? Parang, okay. Parang parang yun na lang yung lagi ibabato sa'yo kasi that's the only thing that you will be triggered di ba? Na, Hindi naman na, parents, hindi. yung Parang ano ko ganyan. lang, eme ko lang yun na parang, so, parang, oh, wala. I'm proud kasi parang sobrang nakaka-proud yung
sabihin ko na, oh, I was raised by a single mother. Apat kami. Ganun. Pero Mm. nakaka-proud in Yeah. a way. Yeah. For sure. Ayun So lang. yun. Yun lang. Ikaw ba? Do you Ako want to ba? share something about Ako this, ba? the topic? Sa absent parent, I never experienced naman kasi. Yun. Mm. Pero the decision making. The decision making, I think, yeah, parents should be open to that na we have our own way of living our life, di ba? Because Mm. their way of living before is different from our way of living now. Di ba? Na, dati kami ganito, kami ganyan. Kayo, dati yun eh, di ba? Iba na yung situation ngayon. So we have to be open. Though my parents, ano naman sila, parang they are not 100% supportive of my decisions in life, but for sure Mhm. they will support me because I have I've been independent for like 10 years, 'di ba? Parang Mm. decade na nawala ako sa poder nila, 'di ba? Na I always decide for my own. And uh yung pagde-decide naman ng mga anak, ano eh, parang gaya nga ng sabi mo kanina na yung decision na gagawin natin sa buhay natin, tayo naman ang magsa-suffer. It will not be, though may effect sa parents natin, but tayo yung pinaka-apektado kung mali man yung Mm. decision natin sa buhay, di ba? Truly. So, kailangan siguro ng parents i-honor yung independence ng mga anak nila pag naging independent na talaga sila. Kasi dadating naman yung panahon na kailangan na talaga magdesisyon ng anak mo para sa sarili mo, di ba? Guidance din talaga yung kailangan Mm. nilang ibigay, hindi judgment and Mm. But anyway, masaya naman tayo as anak. we Overall, are we are masaya we naman are tayo. happy. We are happy. Yeah. Yeah, and I hope maka-move on na to. Itong yung Dennis talaga. Sana manahimik na lang. Ganun. Naiirita ako sa kanya. Sa totoo lang. Yeah, siguro nagpapaingay lang siya ng pangalan niya because hindi naman na siya yung gano'n kasikat, di ba? Mm. Pero to put your children at risk, yun syempre mararamdaman nila. Importante na naman yun na i-consider. Baka nga mas na-trigger pa yung mga anak niya sa ginawa niya na, "Okay, let's continue with this." Instead Mm. na Magbago pa yung magbago pa yung isip. pang lapit-lapit kong layo ko na nga dito. Parang mahal na Sobra, mahal ka layo ng ko na. parang mahal na mahal ka ng camera mo. Sabi Papantakan na niya talaga to. sabi niya hindi daw puwedeng madaming background, dapat, parang 2x2. Ay, ganun ba yun? Okay. Adjust na nga lang. Ito na. Okay, So okay. yun, 'di ba? Yun yung mga topics natin for today, 'di ba? Yeah. Kung Thank you, Bessie, ang ha, for opening this up. Like, parang, at least na itanong mo na-open up ko na sa'yo. hindi naman gano'n kalalim pa ang pinag-uusapan natin, 'di ba? Mm. Pero I think nadaanan na rin naman natin to sa mga alam mo, ang dami na kasi nating episodes. Ilan na Episodes, ba? yeah. Hundreds na siguro, no? Hanapin nyo na lang Mga nandun, dyan. oo, mga nandun ba tayo? Mm-mm. Pero sa dami ng actually hindi natin masyadong nata-topic yun dito sa ano, sa podcast natin. Mm. Even sa personal life natin, hindi natin nata-topic ang mga tatay natin. Wala Minsan lang naman. natin sila Wala naman ma-topic. masyadong ambag kasi. Sa akin naman, may Sa ambag akin, naman ang sorry, sa tatay akin. ko. Yung Oo tatay ko naman. may ambag naman sa buhay Oo ko, naman, pero si yung Papa Rafi. Hello po. Kamusta po kayo? it's just that there are some issues lang, di ba? Hindi Mm. naman maiiwasan sa pamilya yon as long as, di ba, inaayos nila. Silang dalawang mag-asawa. Oo, totoo naman. Ayun, medyo heavy pero ang ganda pag-usapan kasi ano siya, Yeah. I think maraming makaka-relate dun sa dalawa nating Mm. topics for today. Kaya Topics. naman, chatters, if naka-relate kayo, feel free to comment lang dyan sa Yeah. comment section. No, comment kayo. We Yeah. love it. We love to read your Here.
comments, your experiences, ganyan. Your point of views Point about of this views. thing. Diba? Yeah. Yeah. And of Yes. course naman, para mabasa namin ng mga yan, mga comments nyo, kailangan nyo kaming i-follow sa aming mga social media, di ba? Sa YouTube, sa Facebook, sa Spotify, the YouTube, the YouTube podcast, the Group Chat Podcast by DNB. Yes. And actually, ang upload namin is every Friday, 7 p.m. Pero kung hindi nyo kami makita ng Friday, 7 p.m., andyan lang kami Saturday, 7 p.m. Sorry sa delay. Isang araw lang naman. Pero we will try our best para ma-upload siya every Friday, 7 p.m. Yeah. So, yeah, andyan lang naman yung mga videos namin. You can watch the previous videos and comment kayo. Ayun, Yeah. thank you so much, guys. Thank you so much, Thank you so chatters. much. Thank you, Thank you, A. A. Thank you. Okay. Bye, See you chatters. Thank you so again. much. See you again on Bye. Friday. Bye. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.